Hi guys, good morning. So my name is Del and this will be my first vlog as a cabin crew based here in the Philippines. Guys, pagpasensya nyo na ako if this vlog will gonna be a little bit awkward since I'm not really into videos talking in front of the camera. A little bit background about myself. I'm a fresh graduate no, na-hire ako as a cabin crew and I have been flying for almost 3 years now. Before ako naging cabin crew, marami ako naging trabaho before. I was a working student. Yung mga trabaho ko, ang line-up niya talaga is about customer service and hospitality. So today is July 10 and I will be flying to Puerto Princesa later around 11 p.m. Kahapon, July 9, ang end of duty ko was 11 a.m. So 11 a.m. natapos yung duty ko kahapon, tapos ngayon 11 a.m. na ulit. So 24 hours yung nakalipas and ang sign-in time ko for today will be 11 p.m. pa, 11:30 p.m. So technically from 11 a.m. kahapon hanggang 11:30 p.m. mamaya. Yun yung rest period ko. So total of 36 hours yung rest ko from kahapon na duty ko hanggang sa duty ko mamaya. And this is one of the many reasons why I'm loving this job. It's because of the flexibility din nung time. Hindi araw-araw same yung sign-in mo. So, hindi rin araw-araw sagad yung pahinga mo. May mga times na well-rested kang papasok. Syempre, meron din naman mga times na kulang yung pahinga. As of now, nagluluto ako ng breakfast and we can ask ChatGPT na lang yung mga frequently asked questions for local cabin crew. So, as per ChatGPT, ang pinaka-top 1 na question about sa pagiging cabin crew in the Philippines is kung paano ka magiging cabin crew dito sa Philippines. So, ikwento ko na lang siguro yung experience ko kung paano ko naging cabin crew dito sa Philippines. So, it was 2022. Nagpasa ako ng application out of nowhere sa isang local company or local airlines here in the Philippines. Tapos, trip ko lang talaga yun since alam ko sa sarili ko or feeling ko during that time na hindi ko kaya pang maging cabin crew or hindi pa ako qualified to become a cabin crew. Pero, alam niyo yun, sinubukan ko lang. We all know kung gaano kahirap maging cabin crew dito sa Philippines. Sobrang dami kasing gustong maging cabin crew dito sa Philippines. Sobrang in-demand ng job. And ang hirap kasi ang dami mong kakompetensya, no? Nag-submit ako ng application sa Facebook page nila. Nakita ko yung ads for the position of cabin crew. Hindi ko na siya inasahan, to be honest, kasi ang tagal bago ako naka-receive ng email. So parang nag-apply ako around May 2022, tapos naka-receive ako ng email around June 2022. So almost isang buwan bago ko naka-receive ng invitation for the interview. Ang matindi pa doon is ang schedule na binigay sa akin for my job interview originally was June 24, 2022. And yung graduation ko was June 22, 2022. So, 2 days after ko graduate, meron na agad akong job interview. Though, hindi naman ako naninibago doon kasi nga working student din naman talaga ako nung college pa. Pero kasi, ito kasi yung first time ko mag-apply as a cabin crew and first time ko may experience kung paano yung process. Ito pa yung malala. On the day of my interview, nakabihis na ako. Tapos, chinek ko ulit yung email ko. Hindi kasi ako pala check ng email before. So, basta ang alam ko lang, June 24, nakaschedule yung original date ng appointment ko for the interview. Tapos, pag-check ko ng email ko, hindi ko napansin, nag-email pala ulit sila a week before my original interview date. So, naresched pala yung interview date ko. Instead of June 24, naresched nila yun to June 22. So, technically, hindi ko siya nabasa. In short, na miss out ko na yung interview date ko kasi June 24 na nga yun. Inisip ko na lang nun is pumunta pa din sa office ng airline para subukan. So, sinubukan ko kahit hindi na yun yung interview date ko. Kasi hindi ka papapasukin ng guard kapag wala kang email or interview. So, ang ginawa ko is, pagdating ko dun sa office ng airline, pinakita ko sa guard yung email from the company
na June 22 and in-explain ko dun sa guard na hindi ako nakapunta. Pero prior to that, papunta pa lang ako sa office, in-email ko na rin yung HR kung possible ba na pumunta ako for that day pa din kahit na-reschedule yung interview ko na supposedly June 22 dapat. June 24 na naging June 22. Tapos pupuntahan ko siya ng June 24 ulit. So, medyo maguling kwento. Pagdating ko doon, pangalawa ko sa line. Ang appointment ko, 9 a.m. Pero nasa pila na ako around 7 a.m. Expected ko kasi talaga sobrang haba ng pila. Yung mga usually nakikita natin sa online. Yung mahaba yung pila, trick yung araw, mga nakapayong, abutin ka ng gutom. Ayun yung ina-expect kong pila. Pero pagdating ko doon sa opisina ng airline, sobrang ayos nung sistema nila, no? Hindi kami nabilid sa araw, hindi kami nakaranas tumayo sa pila. Doon, nakaupo kaming lahat, naka-aircon, no? Maayos yung sistema nila. Pagdating ko doon, pangalawa ako sa pila. Number 1 sa pila is si Danny. Pangalawa ko, Danny from UST, tapos ako from Our Lady of Fatima University. Nagchikahan pa kami doon sa pila. Kaya hindi ko siya makakalimutan kasi nakapasa din siya. So, currently, friend ko si Danny ngayon, di ba? Sino mag-aakala na yung kasama ko sa pila lang before, magiging colleague ko pa, tapos magiging kaibigan ko pa. Nantay lang namin mag-open mag-start yung interview kasi nga sobrang aga pa nun, 7 a.m. pa lang yun. And ang start is 9 a.m. pa. Nung nag-apply ako, wala akong sinabihan na kahit na sino. Yung girlfriend ko lang talaga yung nakaalam kung na job interview yung pinuntahan ko. Ang recent out ko pa nun sa nanay ko is meron lang akong event na attendan sa NAIA. Kasi nga yung work ko before is event coordinator. So akala niya nagsa-sideline lang ako. Pero ang totoo nun is job interview ko talaga. And ayoko lang mag-set ng expectation sa ibang tao. Kasi nga ayoko ma-pressure. So at least kahit hindi ako makapasa, hindi nila alam na nag-apply ako for a cabin crew position. So, ako lang ang nakakalamat yung girlfriend ko. Anyway, nung nag-start na yung interview process, pinaghiwalay yung pila ng girls or ng female applicants tsaka ng male applicants. First stage yung screening. Patawagin kayo sa pila, 5-5 kayo. Tapos, may wall doon, nakasandal kayo sa wall, tapos merong markings doon sa wall ng 210 or 212 cm for the arm reach test. So, una ang gagawin nyo muna, sabay-sabay kayo arm reach, right hand, left hand, tapos both hands. And they will going to ask you to smile and turn around 360 degrees. Tapos roll up yung sleeves, tapos state your name, your course nung college, and yung school na pinanggalingan mo. Tapos, why do you want to become a cabin crew? Isa lang naman yung question and isa-isa namin siyang sasagutin. Ako yung pinakaunang natawag, why do you want to become a cabin crew? Naging honest naman ako sa sagot ko, no? Sinabi ko dun sa HR or sa recruiter na, to be honest, cabin crew is not my dream job. Tapos parang napaano yung HR. Parang seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Nag-a-apply ka to become a cabin crew pero hindi mo siya dream job. Tapos, in-elaborate ko yung answer ko. Sabi ko na, to be honest, being a cabin crew is not my dream job. My dream job is to become a commercial pilot. Ang sinabi ko nun is, parang during that, na nung college ako, dun ko tinanggap yung fate ko na hindi ako makakapag-flying school because of financial stability ng family namin. So, sinabi ko na my parents are not capable of sending me to flying school, so hindi ko na pinursue yung dream ko to become a pilot. And nag-follow-up question sila sa akin. Ang tanong sa akin is, what if offer na lang sa akin yung role to become a pilot instead of being a cabin crew? Tatanggapin ko pa rin daw ba yung offer ko to be a cabin crew? Ang sinabi ko is, yes, I will still accept the offer of being a cabin crew. And sinabi ko sa kanila na college, nag-focus ako on being a hospitality professional than being a pilot. Sinabi ko na mga learnings and knowledge na natutunan ko ng college is very suitable for the role of being a cabin crew. Sinabi ko na pumunta ako that day to become a cabin crew and not to become a pilot. So, ayun. Feeling ko dahil dun sa sagot ko, naging honest ako sa mga pinagsasabi ko, nakuha ako.
After nung process na yon, isa-isa kaming chinek yung mga skin, mapit sa akin yung HR, sinabi sa akin kung ano yung mga things na kailangan kong i-improve. Nung nag-apply kasi ako doon, meron akong active na pimple. Tapos binilugan doon sa resume ko or sa CV ko yung kung nasaan yung location ng pimple ko. Tapos meron din akong scar dito. Hindi ko alam kung makikita niyo siya. Pero almost invisible na yung scar. Because of this scar, muntik na ako hindi matanggap. Sabi sa akin ng HR na babalikan nila ako because kailangan nilang magkaroon ng deliberation with the hiring team if they will going to consider this scar since almost invisible na nga siya. Medyo kinabahan ako. So sabi ko noon na parang baka hindi na ako matanggap kasi meron akong scar. So parang that point, tinanggap ko na sabi ko, wala na to kasi parang hindi na to mangyayari. Ginagastate ko na lang yung sarili ko na at least I tried, and ang gusto ko lang naman patunayan that day is yung ma-experience ko talaga yung process. Karoon lang ng experience para next time maging prepared na talaga ako and maayos ko yung mga dapat ayusin. Siguro nag-wait kami ng mga 30 minutes for the result nung initial screening. Tapos, tinawag na ng HR isa-isa. So, pinag-separate. Ang tinawag na una is yung 3 naming kasama. Na lang kaming natira dun sa upuan. Tapos, nagkatinginan kaming 2. Kasi hindi namin alam if kami ba yung tanggal, tapos sila yung tanggap. Or sila yung tanggal, tapos kami yung tanggap. Nakikita namin sila from afar, no? Nung nakita namin na lumabas sila ng office na malungkot, parang nakaramdam kami ng konting, nung kasama ko sa pila, kasi parang tayong natanggap, ganun. Pero ayaw namin mag-expect. Pero alam mo sa sarili mo na masaya kayo, and nakikita namin yung mga ngiti namin sa mga mata na parang, tayo ba yung tanggap? Lumapit na sa amin yung HR na they inform us na, okay, proceed kami sa next step, which is yung final interview with the cabin crew managers. Ang setup naman dito is isa-isa na. Kung nung initial, by groupings kayo, 5, for this step or stage, isa-isa na kayo. One-on-one interview to with the cabin crew managers. Dating ko dun sa upuan or dun sa desk ng manager, sobrang approachable niya. Like, sobrang friendly. And yung mga interviewer or recruitment team, hindi sila, yung natapat sa akin is hindi talaga siya intimidating and sobrang friendly, accommodating, like hindi ka makakaramdam ng takot. Anong unang tinanong sa akin is, kung ano yung past work experience ko. Sabi ko, na nag-work ako sa call center, sa events company, and nag-intern din ako sa hotel. Tapos, what are the things that I have learned from my past work experience that I can apply to the role of being a cabin crew. From that point, doon na nag-start nanganak yung question. So, ibig sabihin parang hindi siya constructive interview. Yung tipong, tell me something about yourself. How do you see yourself 5 years from now? Yung mga hindi siya yung normal na interview question. At nung question will be coming from your answers. So, technically, malalaman nila if nagsisinungaling ka, kaya huwag kang magsisinungaling during your interview process. Like, meron ako nung kabatch na sinabi sa interviewer na marunong siya mag-Japanese, tapos pinag-sample siya. Tapos tinanong ako na kung ano yung pinaka-memorable thing na na-experience ko in my past work experience na hindi ko makakalimutan talaga. Na sabi ko doon na during my internship days, nag-cater kami or nag-handle kami ng mga COVID-19 positive na seafarers kasi sa hotel yun. So, ako, yung nagdi-distribute ng mga food nila doon. Wala akong bayad since intern ako. I'm going to work every day for free and nagsiserve ako ng mga pagkain sa mga naka-quarantine na seafarers. Imagine, sobrang risky ng job. Walang pay, wala rin hazard pay, wala rin even allowance. And I'm doing it for free. So sinabi ko sa kanila na that's how dedicated I am when doing the things I love to do. So, sinabi niya sa akin, okay, thank you so much for your time. For the meantime, pinabalik niya ako dun sa may line, dun sa waiting area, sa pila. Tapos,
sobrang kabadong-kabado. Kasi feeling ko hindi ko nagawa yung best ko. Aminado ako na kinabahan din talaga ako. And may mga times na nautal-utal talaga ako, na nag-stutter ako. May mga times na feeling ko mayroong pa sana akong masasagot na mas best, pero hindi ko nabigay yung best ko. May mga ganong feeling tayo na parang siguro mas okay kung ito yung sinagot ko dun sa question na yun. At that point, sabi ko talaga sa sarili ko, hindi talaga ako nakapasok. Moment of truth, magkahalo na yung female and male applicants na tinatawag. So, tinawag kami, 6 ata kami noon, 3 babae. 4 na babae, 2 lalaki. So, total of 6 kami. Tinawag kami, tapos pinapasok kami sa isang cubicle or like isang room. Tapos kinausap kami ng HR. Sabi sa amin nung recruitment team na we know na put a lot of effort and time for this application, but I'm so sorry. Nung narinig namin yung word na I'm so sorry, okay, hindi kami nakapasa. And it's okay. Lesson learned, parang everyday is a learning process from Coach Laika Maravilla. Yun nga, nasa isip ko na everyday is a learning process. Marami tayong matututunan araw-araw. Tanggap ko na nun sa sarili ko na, okay, better luck next time. Tapos, bilang sabi ng recruiter, sorry, but you need to change your favorite color into yellow. You are all hired. Sobrang sigawan talaga kami. Sobrang saya. Like, hindi agad siya nag-sink in sa amin, pero masaya kami. Ganun, na parang naiyak na talaga kami, naluha. Like, sobrang saya kasi ang hirap pakapasok. Tapos, hindi mo alam kung anong kailangan mong i-ready. Physically, mentally, skills ba, qualifications. Like, ang dami mong iniisip. Ang hirap makapasok. Basta ang one thing is for sure, mahirap makapasok to become a cabin crew here in the Philippines. Pasa kaming lahat and sobrang saya. Fast forward, we are all still actively flying for almost 3 years now. And naging best friend ko talaga sila. Like, tumira kami sa isang bahay for 2 years, no? 2 years magkakasama kami sa isang bahay. So, yun lang yung masashare ko sa inyo about sa experience ko na and kung paano ako naging cabin crew, no? I hope makatulong tong video na to sa inyo, and always remember na everyday is a learning process. Galing yan kay Coach Laika Maravilla, no? Lagi ko lang tinatandaan na everyday is a learning process. Kuha ka man or hindi, at the end of the day, may natutunan ka, may nakuha ka from that experience, and experience is the best teacher. There are things na kailangan mo munang ma-experience para matutunan mo. Kasi iba yung remark sa utak kapag na-experience mo first hand yung mga bagay-bagay. Kaya next time, if nag-hesitate kang pumunta sa isang job interview, always remember na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. And wag kayo basta-basta maniniwala na mahirap makapasok or like madaling makapasok. Yung hirap or dali ng isang bagay is very subjective, no? May mga bagay na mahirap sa kanila pero madali pala para sa'yo. Tapos may mga bagay naman na mahirap sa'yo pero madali naman pala para sa kanila. So technically, kahit makarinig ka ng, ay madali lang yan, ay mahirap makapasok dyan, it's for you to find out. Ikaw mismo sa sarili mo ang dapat makaalam if mahirap siya or madali para sa'yo. At the end of the day, ikaw lang ang makakaalam. Good luck sa mga future cabin crew natin, and always alagaan nyo yung health ninyo kasi sobrang importante ng health pagdating sa work ng pagiging cabin crew. Good luck and flying with you all soon.